What's up mga kapadyak? Welcome back again sa aking YouTube channel. So sa video na to ay kitang-kita naman sa thumbnail natin ay magbabike check tayo ng pangmalupitang MTB. Ito ay walang iba kung hindi si Scott Aspect 940. Mamaya alamin natin yung specs niya, yung timbang niya at kung sulit nga ba yung specs na nakalagay sa kanya para sa presyo niya. Pero bagong lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-turn on muna rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest MTB dito sa market na mga binabike check natin. So tara mga padyak, simulan na natin ito. Alright mga padyak, so ito na yung bike check natin dito kay Scott Aspect 940 na 2022 model. Titignan natin ngayon kung ano meron dito. Start na tayo dito sa yung frame. Yung frame material na ginamit dito mga padyak is aluminum alloy 6061 na T6 material. Tapos mapunta naman tayo dito sa kanyang down tube nito kanyang frame. Dito nakalagay yung kanyang brand name na Scott. Ayan, kitang-kita. Tapos yung kanyang frame mga padyak is a matte type na kulay black siya. Pero yung mga decals dito ay glossy type na kulay orange. Dito na sa kanyang down tube, dito nakalagay yung kanyang lagayan na kanyang bottle cage. Dalawa yan, isa dito sa kanyang down tube, isa na dito sa kanyang seat tube dito. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang frame size. Ito ay size small. Ayan, nakalagay dito sa kanyang seat tube. Siguro around size 15.5 to size 16 inches yung kanyang seat tube dito. Ayan. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang ICR. Yung kanyang ICR dito mga padyak, dumaan dito sa kanyang down tube. Sa right side dito kanyang down tube, dito nakapasok yung kanyang cable para sa kanyang RD. Ayan. Tapos sa left side naman niya ay may dalawang nakapasok na cable, yung kanyang FD and yung kanyang brake cable para sa likod. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang head tube. Yung kanyang head tube dito ay non-tapered pa to. Ayan, kitang-kita naman sa hugis niya, no? 44 to 44 mm. Ito kaya sukat. Sa harap nito kanyang head tube ay may nakalagay dito na logo Race Cut na kulay orange din. Sa kanyang pagka-welding naman mga padyak, hindi pa smooth welding yan. Pero tingnan nyo naman kung gaano ka-solid yung pagkaka-welding dito at yung pagkakagawa. Ayan, no? Napaka-solid. Dito na sa kanyang seat tube ay hindi pa rin smooth welding yan. Lalo-lalo na dito sa baby shell dito mga padyak. Ayan, kitang-kita pa natin. Mapunta naman tayo sa kanyang top tube. Yung kanyang top tube dito ay medyo makapal siya. Ayan. Tapos simple-simple lang yung top tube niya dito. Dito nakalagay yung kanyang brand name na Scott. Ayan siya. Okay, dito naman tayo sa kanyang seat clamp na ginamit sa kanya. Yung seat clamp na ginamit dito mga padyak is naka-alloy na rin to, quick release and Syncros na brand. Yung diameter niya ay 34.9 or 35 to be exact. Tapos sa kanyang seat post na ginamit sa kanya is naka-Syncros din na brand to. 350mm to kanyang haba ng kanyang seat post. And may diameter naman to na 31.6. Yan, alloy rin yan. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang saddle. Yung saddle na ginamit sa kanya is naka-Syncros din na brand to. Yung kanyang cushion dito ay malambot. Kaya very comfortable ito kanyang saddle. Kanyang railings ay bakal pa yan para masiguradong matibay yan mga padyak. Okay, mapunta naman tayo sa kanyang drivetrain setup. 2x9 speed na drivetrain. Tapos yung ginamit na crankset sa kanya is naka Shimano MT210 na Halotech 2x crankset. Ayan, Porsche alloy na ginamit na material dito, 170mm. Ito kanyang haba ng kanyang rack arm. Shimano na rin yan, Halotech. Tapos sa kanyang chainring is naka 36 teeth na bakal. Yung kanyang chainring naman is naka 22 teeth na pangawon yan mga padyak ha. Tapos sa kanyang FD naman na ginamit sa kanya is naka Shimano Olivio na rin yan. Legit na Shimano Olivio ito mga madyak, naka side swing ito kanyang FD dito sa kanyang frame. Tapos sa kanyang chain na ginamit sa kanya is naka KMC na 9 speed na chain, X9 to be exact yung kanyang model. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang RD na ginamit sa kanya is naka Shimano Olivio na RD. Latest to mga padyak ha. Tapos sa kanyang cogs is naka cassette type na Shimano Hyperglide na rin to. 11 teeth yung pinakamaliit, yung pinakamalaki naman niya ay 36 teeth na Shimano. Ilalagay ko na lang yung kanilang ratio para malaman nyo rin. Ayan siya. Sa chainstay dito kanyang frame ay may nakalagay dito na brand name na Scott. Tapos meron siya pre-installed na bike skin na nagsisilbing chain guard. Ayan siya. Tapos sa kanyang chainstay ay may nakalagay dito mga decals. Sa kanyang frame ay meron siyang chainstay bridge and meron din siyang chainstay bridge dito. Ayan o. Sa kanyang shifting performance naman mga padyak, itong si Scott Aspect 940 na may Shimano Olivio na group set. And Shimano din na cogs, KMC na chain, and Jaguar Rex na shifting cable. Tapos naka Shimano din na crankset 2x yan. Ito naman yung shifting mga padyak. Tingnan natin ngayon kung gaano ka-smooth. Ayan o.
Naka Shimano Alivio to mga kapadyak, kaya smooth talaga to. Ayun o, napaka-responsive. Okay, dito naman tayo sa kanyang wheelset na ginamit sa kanya mga kapadyak. Yung wheelset pala nitong si Scott Aspect 940 ay naka 29er na gulong. Tapos sa kanyang rims na ginamit sa kanya is naka Syncross na rin na brand to. Ayan, Syncross. Double wheel na rin to mga kapadyak at alloy na rin to. Tapos sa kanyang spokes na ginamit sa kanya is naka, ayan, stainless na to mga kapadyak. Ayan, yung bilang naman to kanyang spokes sa likod is naka 32 pieces na stainless. Tapos sa kanyang gulong is naka Maxxis, white logo. Ginagamit to sa mga built bike. Maxxis Raycon yung ginamit dito. Ayan o, Raycon. Na may lapad na 29 by 2.25 na may 65 PSI. Ayan o, no, napaka-solid itong kanyang gulong mga kapadyak. Maxxis na to. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang hubs na ginamit sa kanya. Is naka Shimano na hubs na setter lock, 6 bolts and cassette type. Matibay na matibay to mga kapadyak ha. Kaya pwedeng pamparagan to. At ito naman yung kanyang sound check. Okay, dito naman tayo sa kanyang fork na ginamit sa kanya mga kapadyak. Yung fork na ginamit dito kay Scott Aspect 940 ay naka coil type na suspension. Ang brand niya ay SR Santur. Ayan siya mga kapadyak ha, na 29er wheelset. May rebound adjuster pa yan mga kapadyak oh. Syempre dahil nga Santur na to, naka-alloy na yung kanya lower legs dito mga kapadyak. Dumikit lang yung magnet natin dahil may bakal dyan sa loob, dahil nga coil type pa to. Yung kanyang arc is alloy na rin, and naka 100mm na travel. Tapos naka manual lockout itong kanyang fork. Ayan siya, manual lockout. Tapos kabila naman is yung kanyang preload cap. Ayan siya. Tapos sa kanyang wheelset dito sa harap is naka Maxxis Raycon na gulong na may lapad na 29 by 2.25 and stainless na spokes, 32 pieces yan mga kapadyak. And yung kanyang Shimano na Absil bearing and Syncross na rims, double wall alloy, and yung kanyang valve na Presta valve. Ayan siya. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang brakes na ginamit sa kanya. Yung brakes na ginamit dito mga kapadyak is naka Shimano MT200 na hydraulic disc brakes. Naka post mount na rin yung kanyang braking mount dito sa harap, and naka center lock na rotors, 160mm to mga kapadyak, and Shimano na skewer. Ayan siya. Kaya solid na solid talaga to mga kapadyak. And yung kanyang Shimano din na rotor. Ayan. Tapos mapunta naman tayo sa likod is naka hydraulic brakes din. Ang brand niya ay Shimano MT200 din to, and center lock na rotors na Shimano din ang brand, and Shimano din na skewer dito mga kapadyak. Ayan siya. Dito naman tayo sa kanyang handlebar na ginamit sa kanya. Yung handlebar na ginamit dito is naka Syncross din na brand, alloy na rin to, na may konti siyang rise. Yung haba naman nito mga kapadyak ay 740mm to 760mm siya. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang stem na ginamit sa kanya is naka Syncross na brand na positive stem. Yung haba naman nito ay 60 to 70mm siya. Ayan. Tapos may dalawang spacer dito sa ilalim nito kanyang stem. At malamang sa malamang ay naka-seal bearing na rin ito kanyang headset dito mga kapadyak. Itong si Scott Aspect. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang handle grips is naka rubber na handle grips. Ayan, malambot na malambot ito kanyang handle grips dito. Syncross na rin na brand yan. Ayan yung kanyang Shimano MT200 na brake lever para to sa likod. Ayan yung kanyang shifter na 9-speed Shimano Alivio para to sa kanyang RD. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang brake lever sa kabila is naka Shimano din na MT200 na brake lever to para to sa harap. And yung kanyang shifter para sa kanyang FD, wala siyang indicator. Yung kanyang Syncross na handle grips na rubber. Sa timbang naman tong si Scott Aspect 940, yung nakuha natin ay 13.80 kg mga kapadyak, or 14 kg to be exact. Anong masabi nyo mga kapadyak? I-comment nyo sa babayan para mapag-usapan natin yan sa comment section. Ayan o, 13.80 kg. At yan yung bike check natin dito kay Scott Aspect 940 na 2022 model. Anong masabi nyo sa specs nito mga kapadyak at sa kanyang timbang na almost 14 kg? Sa presyo pala nitong si Scott Aspect 940, ito ay nagkakalaga lamang ng 41,499 mga kapadyak. Dito lang yan kay Nalagsak Bike Shop. Ilalagay ko lang yung FB page sa description box below natin, and yung kanilang contact number. Sa
payment option nila para dito ay meron sila ditong home credit na malapit na mag zero interest mga padyak. Kaya kung makapaghintay pa kayo ng konti ay mas maganda para kung i-avail nito sa home credit ay zero interest na. At yung ibang payment option nila para dito ay meron sila ditong home credit ngayon nga, and yung karayang credit card, debit card, Visa, nag-accept din sila dito ng GCash. Kaya kung interested kayo dito mga padyak ay mag-message na kayo sa kanyang Facebook page. Ilalagay ko lang sa description box below natin. Kaya kung nagustuhan yung video ito, huwag mong kalimutan bigyan ng like at mag-comment ka rin about sa video natin for today. At mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para laging updated sa mga latest MTB na mga binabay check natin na ganitong sa Scott aspect. So hanggang dito lang yung video natin mga kapadyak. That's it mga kapadyak.